In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and it shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and never enjoy his consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you, Brad, sa opening prayer. So, Welcome good po. evening. Good evening, everyone. Ngayon na nanood sa Facebook at ngayon dito Hindi po nag-join do, sa Zoom. tanan. Hello, bro. Sis May, good evening also. Brad Henry, good evening. Okay. Welcome sa ating faith-seeking understanding. Dali. Pin ko lang to. Yun. Ay, do kahit gusto. Hello, good evening. Dali Hi, Thea. Okay. So, sige, simula tayo. Saint Mary of Egypt ang topic natin. So, break muna tayo sandali sa Imitation of Christ. Dito tayo sa Life of the Saint muna. Nakita ko kasi yung buhay ni Saint Mary of Egypt. Nakakamangha. Kaya sabi ko, instead of ibang araw to, hindi siya Wednesday, nilagay ko siya kasi napakaganda ng kanyang buhay na mapagpupulutan natin ng aral. Okay? So siya ay ang kaniyang feast day ay April 1. Nag-e-echo. Mute. Yun. April 1, ang kanyang feast day. Pinanganak siya 344 AD. So, nasa ano pa, no? Early Christian time pa, no? Ngayon, 2024 na tayo. 344 sa Egypt siya pinanganak at namatay siya around 421 AD. Okay. So, etong kaso ni Saint Mary of Egypt, kakaiba to, no? Kasi, napaka-immoral na ng babaeng ito. Ano siya, kung sa brutal pa na term sa Tagalog, hayok siya sa laman, no? So, ibang klase ito siya. Nagsimula ang kanyang buhay makasalanan sa edad na 12 years old. Naglayas siya sa bahay niya, sa kanyang pamilya, iniwanan niya, at tumira sa big city, sa Alexandria. So, galing siya sa farm, gusto niyang magpagsapalaran at mabigyan ng mapawi ang uhaw ng kanyang laman, no? Matindi, no? Parang kung sa panahon natin, ang term nito para siyang nymphomaniac, no? Gusto niya talaga maka-experience ng sexual satisfaction. Unbridled sexual immorality ang description dito sa kanya. Walang pakundangang pakikipag talik, no? Sa iba't ibang mga lalaki. Pero akala natin prostitute siya, no? Bayaran, hindi siya actually prostitute. Minsan na minsan lang siya tumatanggap, hindi niya tinatanggap ang pera kasi ang gusto niya talaga yung enjoyment. Kung sa panahon ngayon parang liberated masyado, no? Gusto niyang makatikim at mapawi ang kanyang uhaw sa kanyang laman. Kaya lang, hindi talaga to naiibsan. Lalong tumitindi ang kanyang uhaw sa pagdating sa sexual.
No? So, namumuhay siya mainly sa pamamalimos at sa weave, spinning ng yun ang ginagamit dati, yung mga gumagawa ng garment, no? Nag-i-spin ng flax. Para sa mga damit, no? Yun ang kanyang hanap buhay. So, kanyang parating tina-target ay yung mga young men, mga binata, at sinuseduce niya purely for the pleasure, not for the money. Para lang talaga for the sexual enjoyment. At itong kalakaran na ito, ginawa niya for 17 years straight. Life of debauchery, immorality, no? Isang araw, nakakita siya ng isang malaking grupo ng mga pilgrim na naghahanda na pupunta ng Jerusalem, sasakay ng barko. Tinanong niya kung saan papunta. Dadalo daw itong mga pilgrim ng feast, kapistahan ng exaltation of the Holy Cross of Christ. Yung totoong krus, natagpuan yung totoong krus ni Kristo, doon sa simbahan ng Church of the Holy Sepulchre, no? So, magsa-celebrate sila ng feast. Okay? So, naisipan niyang sumama. Kasi, para sa kanya, adventure ito. At dito ko, mapagpapatuloy ang aking pagnanasa. No? Ito ay another opportunity. Pagkakataon na naman to para maano ko yung aking laman. So, wala siyang pambayad. Ginamit na naman niya yung katawan, pambayad para makasakay sa barko. Madali lang sa kanya makaakit. Siguro may itsura tong si Mary. No? Alam na alam niya ang kahinaan ng laman ng lalaki. No? Kahit pa yung mga nasa mga taong simbahan, mga reliyoso, naaakit niya. Kaya niyang akitin, no? At magiging biktima para sa kanyang kahalayan. So, hindi naman mabilis yung biyahe dati. Hindi naman yan isang oras lang, ilang araw o ilang linggo yan sa barko kasi from Egypt to Jerusalem. Habang nagtatravel, patuloy ang kanyang pang-aakit at pag-e-enjoy sa kalaswaan. Seduce, punta sila sa isang sulok, ganun. No? And then, pagdating na nila sa Jerusalem, at nag-aantay na dumating yung araw ng kapistahan, habang sa pag-antay ng araw ng kapistahan, pinagpapatuloy niya pa rin ang kanyang kahayukan, no? Sa pag-aakit at pagbibiktima ng mga tao doon. Kahit yung mga taong nag-a-attend ng mga pilgrims. No? Kahit mismo sa araw ng kapistahan, papunta siya patungo sa simbahan, nang aakit pa rin siya at nakakakuha pa rin siya ng mga madadala niya kasama niya. Kung sino lang yung may gusto. No? Matindi, di ba? Now, so kung dito natin may isip kung may isa sa pinakamasahol na pinakagrabe na kung sa liberated, immoral, sexual maniac, isa na ito sa pinakamatindi, no? Si Mary, Saint Mary of Egypt. Now, pagdating niya sa Church of the Holy Sepulchre, sumama din siya sa mga tao. Kasi nagmamarites lang kung ano ba ito. Hindi naman talaga siya interesado, di ba? Tinitingnan niya kung ano ang nangyayari. Nakikimarites. Na nakita niya mga tao papasok sa pintuan ng simbahan, malaki yung pumasok din siya. Di ba? Ayaw din niyang pahuli. Kaya lang, nung andun na siya doon sa may pintuan at papasok, malaking pintuan nakabukas.
hindi siya makapasok. Parang may sa kanya, nagtutulak sa kanya na hindi makapasok, hindi makita, invisible force. Hindi makikita na kamay o na tumutulak sa kanya na hindi siya makapasok. So, at first, akala niya lang dahil sa tulakan ng mga tao. Pero, ilang beses niya sinubukan, hindi siya talaga makapasok. So, this time, ngayon, naintriga na siya. Hindi lang papasok lang siya dahil makikimartes, kundi naintriga na talaga siya, na challenge, na bakit hindi ako makapasok? Kailangan ko talagang ngayon makapasok. So, pipilitin ko talaga. So, bumalik siya at tinulak niya ang kanyang sarili para makalampas doon sa bukas na pintuan. Pero ganun pa rin. Hindi pa rin. Ngayon, ang buong puwersa niya na talaga at buong bigat itinulak niya doon sa bukas na pintuan, hindi pa rin siya makapasok. Hindi talaga, parang invisible force. So, tumayo siya balik, at inipon niya ang lahat ng lakas niya. Buong lakas niya, tinulak for the third time, simbahan, ganun pa rin. So, ito yung sa mga curious, itsura ng pintuan, ito, kalaki. Hindi siya makapasok dyan. Ito yung present day ng Church of the Holy Sepulchre sa Jerusalem. Hanggat yung natitira niyang lakas, binuhos niya na lahat para makapasok sa may nakahadlang talaga na hindi siya makapasok. Unseen force allowed her no entry. Kaya, pagod na siya, umupo na lang doon siya sa gilid, sa labas ng simbahan, malungkot, depressed. Bakit hindi siya makapasok? Sumuko na siya, hindi na siya nagtangka ulit pa. And then, with the grace of God, na-touch ang kanyang puso at na-realize niya, with the grace of God, na ang kasalanan niya, na-realize niya, natagto niya na ang nagpipigil sa kanya na pumasok ay ang mga kasalanan niya. At doon siya nagsimulang umiyak. At agad, nakita niya sa sulok ng kanyang paningin, doon sa may isang banda doon, sa dingding ng simbahan, nakita niya ang imahe ni Mama Mary, Theotokos. Ang ibig sabihin ng Theotokos, Mother of God. Nakita niya ang hitsura ni Mama Mary na sulyapan niya. Nakita niya sa pagtingin niya sa mukha ni Mama Mary, nadama niya ang purity, ang pagkabanayad, ang pagkabanal ng isang babae na hindi niya ma-explain, hindi niya maunawaan, pero nadarama niya. So for sure, ito ay kilos na ito ng Holy Spirit sa kanya. So, yan mga kapatid, sa ating mga makasalanan, pinapadalhan tayo ng grasya ni Lord. Kaya dapat mag-respond tayo. Yung grasya ni God na pinapadala sa atin, ng Holy Spirit, hindi yan mamimilit. Depende yan sa atin kung tayo ay magre-responde. Pwede nating tanggahan yan. So kaya nga, walang taong napupunta sa impyerno na hindi pinagtangkaan ng Diyos na ligtasin. Lahat yan, pinadalhan ng grasya. Kagaya nito, ito ay grasya na pinadala ni Lord. Ang mabuti lang, kasi nagresponde si Saint Mary. So sa mga taong napunta sa impyerno, sigurado tayo na at one point of their life,
pinadalhan niya ng grasya. Pero binaliwala. So ito, pag pinadalhan tayo ng grasya, huwag nating baliwalain. Kagaya ng ginawa ngayon ni Saint Mary. So nadarama niya sa puso niya na itong babaeng ito, nakikita niya yung image ni Mama Mary, no? Hindi niya mapaliwanag, pero ubod ng kabanalan at purity. Kung lalo niyang nilapitan ng itsura ni Mama Mary, no? Ang mata ng isang immoral nagkatagpo sa mata ng the most pure woman, no, that have ever lived. Dito siya nagsimulang umiyak, no? Dumating sa kanyang puso ang napaka-tinding hiya sa kanyang mga kasalanan, no? Dito niya na-realize na si Mama Mary, natagpuan niya ang kalayaan, no? Natagpuan niya ang kalayaan sa pag-surrender ng kanyang kalooban sa kalooban ng Diyos. O, di ba? Akala natin, if we give our will, ang ating kalooban, everything to God, para tayong limitado na. No? Limitado na tayo, may hindi na tayo pwedeng gumawa nito, hindi na tayo pwedeng mag-enjoy nito, kasi binigay na natin, sinurrender natin kay God. Pero actually, mga kapatid, kabaligtaran. If you surrender your will to God, kagaya ni Mama Mary, sabi niya, "Behold, I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word." So, ang meaning ng handmaid, slave. No? So, sinurrender ni Mama Mary ang kanyang everything. No? Kasi, pinaka-precious na gift na binigay ni God sa atin, ating free will. Now, pwede mong gamitin kung anong paraan mo gusto gamitin yung free will mo. Pero pag inihandog mo yan kay Lord, yan ay mas matamis na alay mo para kay Lord. So, yun ang ginawa ni Mama Mary. Sinurrender niya ang will kay God and he found true freedom. Pero, lahat ito dahil sa illumination ng Holy Spirit sa kanyang puso. And naintindihan niya na dahil wala nang inaasam-asam pa si Santa Maria, Mama Mary, kundi ang Diyos lamang, naging spacious siya. Naging maluwag pa sa kalangitan. Pero siya, dahil pinaubaya niya ang sarili niya sa kanyang selfishness, sa kanyang passion, sa kanyang mga pagkaalipin sa laman, ang natuklasan niya ay kadiliman at masikip na lugar. So, kabaligtaran actually, mga kapatid. Akala natin yung mga religious, yung mga taong dinidisiplina ang sarili at tinatanggihan ang sarili sa mga kung anong-anong mga kasiyahan, yun ay kawawa dahil wala silang freedom. Pero actually, opposite. They are more free and more at peace. Katapos doon, nakadama siya ng napaka-tinding, no, kirot sa kanyang puso. Hindi physical na kirot, kundi dahil sa mga memories na kanyang mga kapalpakang ginawa sa buhay niya, sa kanyang mga selfishness, no? Sa kanyang mga kahalayan, sa kanyang sadyang pagpapalayo sa Diyos na gumawa sa kanya, na lumikha sa kanya. Doon dumapa siya sa harap ng picture ni Mama Mary, sa painting or image, no? At doon naalala niya lahat ng kanyang mga kalaswaan, lust, memories of her sins. At na-realize niya ang horror na nakita niya ang sarili niya
So it is a gift that we know ourselves. Kasi maraming tao na nabubuhay araw-araw, hindi nila kilala ang kanilang sarili. Nakita niya ang kanyang pagka-self-centered, ang kanyang totoo kung sino siya. Maraming taong bulag sa sarili. Ha? Kaya hindi nagbabago. Ang taong nakikita nila ang kanilang sarili, yun ang mga tao nagbabago. So hanggang nakikita mo isang tao hindi nagbabago, so ang tao yan hindi pa rin niya nakikita ang totoo niyang sarili. Pero dito, nag-cooperate siya sa grace ng Holy Spirit, nakita niya yung horror kung ano ang totoong sitwasyon ng kanyang kaluluwa. At dito niya na nalaman na ang tanging makakapagbigay lang sa kanya, makakapawi ng sakit sa kanyang puso, no? At makakapuno sa puwang ng kanyang puso ay ang Diyos lamang. So merong vacuum. Lahat ng mga taong naghahanap ng kasiyahan, kahalayan, may vacuum yan. So pupunuin mo na yan ng mga worldly, mga lustful things, hindi mapupuno yan. Lalong maglalaki ang puwang. So lalong magiging malalaki ang vacuum. Tanging ang Diyos lang. So diyan yung na-realize. At ang naglalagay ng block, no? Ang naglalagay ng hadlang sa gitna ng Diyos at sa Kanya, sa pagmamahal ng Diyos, siya lamang, no? Na-realize na siya lang. Ang Diyos ay handang nagbibigay sa Kanya ng pagmamahal through her own free will. So anong lesson dito natin, mga kapatid? Sa ating sariling kalayaan, sa ating pagpili, tayo ang naglalagay ng hadlang sa pagmamahal ng Diyos. No? So lahat, inamin niya ito sa harap ni Mama Mary. Sa image ni Mama Mary, the Mother of God. At nanumpa siya kay Mama Mary. Sabi niya, please, no? Please, pahintulutan mo akong makapasok sa simbahan para makita ko ang krus ni Kristo kung saan siya namatay. Ang krus na nagsalba sa lahat, kasama ako. No? Pinapangako ko, no? Witness ko ngayon ang iyong anak na si Jesucristo. Iiwanan ko to lahat. No? Iiwanan ko lahat. Hindi ko na lalapastangin ang aking katawan. No? Iiwanan ko lahat and mamubuhay ako para sa Kanya. Meaning para kay Jesus. Mabubuhay ako para na lamang kay Jesus. Pagkatapos nun, bigla na lang siya nakadama ng motherly love. No? Napuno siya ng pagmamahal ng isang ina. At tumayo siya at tumawid doon sa pintuan at nakapasok na siya doon sa while may service exaltation of the cross. Nakita niya ang cross at nadarama niya ang totoong kapangyarihan ng kapatawaran. No? Dito niya nadarama ang kapangyarihan ng kapatawaran at ang pagmamahal ni Kristo. Pagkatapos noon, lumabas na siya at bumalik doon sa imahe at sabi niya, thank you. Ngayon, anong gagawin ko? Anong sunod na gagawin ko? Saan ako pupunta? Anong gagawin ko para makapagserbisyo ng mabuti sa inyo? At may narinig siya na boses, nagsabi, tumawid ka sa Jordan River. Doon mo matatagpuan ang maluwalhating kapayapaan. No? Doon mo matatagpuan ang maluwalhating kapayapaan. Tumawid ka sa Jordan River. So, kaagad siyang pumunta doon sa Jordan River at doon sa malapit sa river na yon, andun ang monastery ni Saint John the Baptist. Doon siya nag-confess, pagkatapos
Pagkatapos siya mag-confess, nag-Holy Communion. No? Now, pagkabukas, tumawid na siya sa Jordan River kagaya ng ipinag-utos sa kanya. And then, doon siya pumunta sa may eastward. Silangan. Silangan. And then, doon na siya namuhay hanggang sa huli. Doon na siya namalate para siyang ermitanya. No? Para ito kanyang penitensya. So, anong malalearn natin dito mga kapatid? Yung tayo, grabe yung pinanggagawa natin. Confess tayo, pagkatapos nun wala nang penitence. Dito natin dapat gayahin na kagaya niya, pinagsisihan niya ang kanyang mga kasalanan. Hindi lang siya nakontento na matapos niya nakatanggap ng kapatawaran ay balik sa normal na buhay. Siya, pinakita niya ang kanyang buhay pagpenitensya. So bago siya pumunta doon sa disyerto, bumili siya ng 3 loaf of bread. Yun lang. Pagkatapos niya naubos yun, doon na siya nakasalalay sa mga bagay, sa mga pagkain na nakikita niya doon sa disyerto. No? Doon na lang siya nagdepende. Now, mula sa araw na yon hanggat nagkatagpo sila ni Father Zosimas, 47 years ang dumaan. So, kung tinanong kung bakit baka magtaka kayo, sino to si Father Zosimas? Ngayon, pupunta tayo sa buhay ni Father Zosimas kasi magkukross ang landas ni Saint Mary of Egypt at saka si Father Zosimas. Saint Father Zosimas. Now, so ibig sabihin, 47 years had passed after punta tayo kay Father Zosimas. So si Father Zosimas, isang monk, no? Napakabanal na monk. No? Naghahanap nga siya ng tao na makapagbigay o makapag-advise pa sa kanya kung paano maging banal. Kasi para sa kanya, wala na siya makitang tao mas banal pa sa kanya or na makapagbigay sa kanya na makapa-inspire, no? Na maging mas banal. Kaya nga pumunta siya sa isang monastery. So sa isang monastery na yon, na bago niya pinuntahan, ang kanilang practice every year sa Great Lent, sa Quaresma, kada monk lalabas at maghahanap ng lugar sa disyerto na mag-isa lang. So hindi sila pwedeng magkita-kita. Anong purpose nun? Para hindi nila makita kung paano mag-ayuno, mag-fasting ang kada isa, paano magdasal, para malayo sila sa sin of pride at hindi sila makapag-judge sa isa. So malayo sila sa kasalanan ng paghuhusga sa isa kung paano nag-pray tong isa, paano nag-fasting tong isa. So kaya kada isa sila iisa-isa lang pupunta sa wilderness, sa kalawakan ng disyerto. Now, required sila na magdala na ng konting pagkain, konting tubig, no? At yung dala niya ay isang pirasong damit lang. So ito ay kilala at tanyag na great man si Father Zosimas at maraming pumupunta sa kanya para magbigay ng spiritual counsel. At kilala si Father Zosimas na may mga spiritual gifts. Now, so sinabi ko na kanina na matagal nang hinihiling ni Father Zosimas sa Diyos na bigyan siya ng someone na makapag-advise sa kanya how to become more holy. No?
So for the first 20 days, wala siya nakitang tao. 20 days sa kanyang recollection. On the 20th day, napadpad siya doon sa may Jordan River kung saan nagtatambay o naninirahan si Saint Mary. No? So may napansin siya may gumagalaw sa unahan. Parang hugis tao. Kaya pinuntahan niya. Pero sa isip niya, baka demon ito na mag-uusig sa kanya. So sa malayo pa lang, kaagad-agad siya nag-sign of the cross. And then, pinuntahan niya. Pero napansin niya, walang nakapalibot na sense of evil or hatred sa taong ito. So sa inisip niya, hindi demonyo ito. Pero, nung palapit na siya, lumalayo ang tao. No? Naisip niya, siguro ito isang ermitanyo rin na napaka-humble, no? Papakumbaba na ayaw niyang makihalubilo, no? Kasi nagre-reflection. So baka ito na yung answer ni God para sa akin. Natagpuan ko na yung taong magbibigay sa akin ng kasagutan sa aking mga tanong, no? Kaya lang napaka-humble, kaya ayaw niyang manotice, lumalayo. Pero sa kada lapit niya, layong lumalalo at mas mabilis itong taong to. Kasi isip niya, kailangan ko talaga itong makausap. Kasi baka ito na yung last chance ko makausap tong tao. Kaya kahit pagod na siya, dahil siya ay matanda na, mainit, pinilit niya talaga ang kanyang sarili. No? Kaya lang napakabilis pa rin na umalis, lumalayo. Kaya sumigaw na lang siya. Sabi niya, bakit ka tumatakbo mula sa akin? Bakit ka lumalayo? Bakit mo nilalayuan itong isang matandang makasalanan? Sabi niya, "Oh, servant of God." Tinawag niya yung anyo na, ikaw na naglilingkod sa Diyos, hintayin mo ako kung sino ka man. No? Sa ngalan ng Diyos, hintayin mo ako. No? Hindi man ako worthy, no? Kung pwede, tumigil ka, bigyan mo ako ng blessing. Naghihingi siya ng blessing. Pero, nung di nagtagal, na-realize niya na itong hinahabol niya ay isa palang babae. Puting-puti ang buhok at itim na ang balat dahil nasunog na ng araw. Isipin mo, 47 years na diyan nakatira sa disyerto si Saint Mary. At naawa siguro si Saint Mary, sumagot siya, Father Zosimas, patawarin mo ako sa ngalan ng Panginoon. Ngunit ako ay hindi pwedeng makipag-usap sa iyo dahil ako ay isang babae at ako ay hubot-hubad. Wala akong saplot at ako ay nahihiya. Ngayon, kung bibigyan mo ng pabor ang isang makasalanang babae, kung payag ka, ihagis mo sa akin ang iyong salawal, no? Para ako ay matabunan ko ang aking sarili at matanggap ko ang iyong blessing. So, hinagis ni Father Zosimas ang kanya isa sa mga cloak niya or jacket at nakapagbihis si Saint Mary. Pero doon pa lang, namangha na si Saint Zosimas kasi alam niya ang pangalan. Napansin niyo, sabi niya, Father Zosimas. Hindi pa sila nakapagtagpo pero alam na niya ang pangalan. No? Sinabi, ngayon na may salawal na si Saint Mary, sabi niya, bakit, Father Zosimas? Ano ba ang kailangan mo sa akin?
At ano ang gusto mong malaman tungkol sa akin? Bakit ka nagpakahirap sa paghabol sa akin? No? Ngayon, dito na natanto ni Father Zosimas na itong babaeng ito ay partaker of the divine grace kasi alam niyo pangalan, no? Kaya lumuhod sa harap ni Saint Mary si Father Zosimas para tumanggap ng blessing, no? Nung nakita ni Saint Mary na lumuhod sa harap niya si Father Zosimas, lumuhod din siya. So magkasabay sila nagluhod at silang dalawa, no, ayaw tumayo. Matagal na panahon silang hindi hinihintay ng isa na sinong tutayo. Hindi talaga sila tumayo kasi gusto nila humingi ng blessing sa isa't isa. Okay? So, kada isa sa kanila, they feel that they are unworthy to receive the blessing of one another. Hindi sila karapat-dapat na tumanggap ng blessing sa isa't isa. So, ang iniisip ng babae, pare ito, dapat ito magbibigay ng blessing. Iniisip din naman ni Father Zosimas, napakabanal ng babae ito. Galing sa langit siguro ito. Dapat ito magbigay ng blessing. Pero, di nagtagal, hindi nakapagpigil si Saint Mary, sabi niya, pinagsabihan niya nirebuke niya, no, si Father Zosimas. Sabi niya, Father, ikaw ang nararapat na magbigay ng blessing sa akin dahil ikaw ay isang pare at ikaw ay nagsiserve sa altar na nagmi-minister ng Holy Eucharist, the sacrament of the Holy Gift. Lalong na-amaze at na-shock si Father Zosimas dahil alam niyang pare siya. Hindi pa sila magkakilala. No? Lalong ayaw tumayo ni Father Zosimas kasi ito ay isang holy woman. Kaya nagpray na lang nagpray si Saint Mary kay God. Tumalikod siya at nagpray. Nung nagdasal na si Saint Mary, nakita niya umangat sa ere ang paa. Lalo nang namangha at naisip ni Saint Father Zosimas, demonyo ba ito? Pero alam ni Mary ang kanyang iniisip at sinabi niya, natawa na lang siya at sinabi niya, hindi po ako demonyo. Isa lang po akong makasalanang babae. No? Ngayon, minungkahi ni Father Zosimas na ikwento sa kanya ang kanyang karanasan para may mapagpupulutan siyang spiritual wisdom. No? Pumayag si Mary, sabi niya, ako ay hiyang-hiya na sabihin ang aking buhay, no? Sa aking makasalanang buhay. Forgive me in the name of the Lord. Ngayon, nasasabihin niya ang kanyang karanasan. Sabi niya, ngayon na nakita mo na ang aking katawan, ngayon, ipapakita ko na rin ang aking mga nagawa dati. No? I-expose ko sa iyo ang aking kahihiyan. Pero ito lang hihilingin ko sa iyo, Father, na huwag kang tumigil sa pagdasal para sa akin. Imagine, kita mo, 47 years na sa desert, nagpipinitensya, nakausap niya na si Mama Mary ilang beses, si Jesus. Pero kita mo yung pagka-humble ni Saint Mary. Nagpapapray pa siya na walang tigil para sa araw ng hukom ay siya ay kaawaan ng Diyos. So, ganito ang pagsisisi niya. No? Na hindi yung, sorry, yung mga fornication, mga X-rated, mga pinanggawa mo, tapos sabihin mo lang, sorry, na-confess na ako. Tapos, hindi ka ganun. Siya, grabe ang pagsisisi niya. No? At, hinihingiling pa rin niya, sincere siya na humihiling ng non-stop prayer para kaawaan siya ng Diyos sa araw ng hukom.
So dito na-realize ni Father Zosimus na kung sino pa yung mga makasalanan na nagsisi, yun pa ang naggrabe, no? Magpapakita ng dedication, ng matinding dedication sa Diyos. Kagaya kay Saint, no? Magdalene, yung binuhos niya yung buong perfume, no? To those who have greater, kung sino yung pinatawad ng malaki, yun din ang matinding pagpapasalamat. Pero nung nagsimula na nagkwento si Saint Mary sa kanyang buhay, hindi niya akalain na kaya palang gawin ng isang tao ang karumaldumal na kahalayan, no? Pero namangha pa rin siya at na-inspire. Habang nagkukwento si Saint Mary, napansin ni Father Zosimas, nagko-quote siya ng Bible verses habang sa pag-explain niya. Maraming alam to sa Bible, ah. Kaya tinanong niya, kailan ka ba nagsimulang nagbasa ng Bible? Ang sagot ni Saint Mary, never siyang nakabasa ng Bible. At hindi siya naka-attend ng misa kahit isang beses for 47 years. Never siya nakakita ng Bible. So, paano siya nakapag-learn? Ang sabi niya, tinuturuan lang siya ni Mama Mary sa desert. Imagine? Kaya mga kapatid, talo ng prayer ang study lang ng study. Of course, kailangan natin mag-study. Pero hindi pwedeng study ka ng study at pababayaan mo ang prayer. Kasi kung minsan, with the grace of God, mas marami ka pang malalearn through prayer than just by study. Tinuruan siya sa Bible ni Mama Mary sa desert. Now, sinabi niya, ang pinakamahirap daw niya na stage, yung first 17 years. No? Yun ang panahon na sobrang sakit na nadarama niya sa pagsisisi sa mga pinanggagawa niya, at yun din ang time na parang gusto niya pang bumalik sa dati niyang buhay. For 17 years. Kung maalala niyo, 17 years niyang ginawa yung kahalayan niya. So exactly after 17 years, bigla siya nakadama ng brilliant light at radiant peace. Tumigil na ang paghihirap hanggang 17 years lang. No? Nakadama na kaagad siya ng radiant peace. At sa tulong ni Mama Mary, Mother of God, binigyan siya ng grace to see God's uncreated light. Whatever that means. Could be nakita niya si God or the uncreated light. Huh? Now, sinabi niya kay Father Zosimas, mangako ka sa akin, Father, na wag mong sabihin yung kwento ko sa iba, kahit sino, hanggang buhay pa ako. Pwede mo lang yung sabihin kung patay na ako. Pwede ka bang bumalik next year ulit, Holy Thursday? Kasi gusto kong mag-receive ng Holy Communion sa iyo. No? Pero wag kang bumalik before Holy Thursday. Kasi may mangyayaring masama sa iyo. Hindi ka makakabalik dito. Hindi masyado naunawaan ni Father Zosimas kung ibig sabihin na hindi ka makakabalik before Holy Thursday dahil may masamang mangyayari sa iyo. So, tinupad ni Father Zosimas sa kanyang pangako. Pagdating niya sa monasteryo, hindi niya sinabi sa kanyang kasamahan ano nangyari. No? So, nung malapit na ang Holy Thursday, totoo nga ang nangyari, dito niya natagdot, hindi nga siya makabalik before Holy Thursday dahil nagkasakit siya. No? Ill with a fever. Pero nung malapit na ang Holy Thursday, gumaling kaagad siya at bumalik siya doon sa promise na tagpuan nila doon sa may River Jordan. Dala-dala niya ang Holy Eucharist kasi magre-receive ng
communion si Saint Mary. Pero wala doon. He was disappointed. Wala doon, kaya hinanap niya. He prayed so hard na bigyan siya ng pagkakataon ulit na makatanggap ng inspiration sa isang banal na babae. Nakita niya sa kabilang ilog. No? Finally, nakita niya sa kabilang ilog si Saint Mary na walang bangka. Paano kaya siya makatawid? Nakita niya si Saint Mary na nag-make na sign of the cross over the water at naglakad sa ibabaw ng tubig. Lalong namangha si Father Zosimas at nagbow na naman sa paanan ni Saint Mary. At pinagsabihan naman siya, no? Ni Saint Mary na huwag kang magbow sa akin dahil hindi karapat-dapat dahil ikaw ay pare. So after that, nag-recite ng Apostles' Creed si Father Zosimas at Lord's Prayer. Pagkatapos binigyan niya na ng Holy Communion si Saint Mary. Agad-agad umiyak. Tumagas ang luha ni Saint Mary nung natanggap niya ang body and blood ni Jesus Christ. At sabi niya, ngayon, hayaan mo nang pumanaw ang iyong lingkod, no? Ng mapayapa. Hayaan mo nang pumanaw ang iyong lingkod ng mapayapa dahil ang mata ko ay nakakita na ng aking kaligtasan. No? Kagaya ng sinabi ni Saint Simon, di ba? Sa presentation of the church. Let your servant depart, for your servant has seen your salvation. Tapos pilit binigyan ni Father Zosimas ng pagkain para sa kanya, parang baon niya, pero hindi niya tinanggap. Tumanggap lang siya ng 3 beans. No? Yun lang. At sabi niya, sapat na sa akin ang grasya ng Espiritu. Sapat na sa akin. At sinabi niya, magkita sila ulit next year. No? Holy Thursday, same place. No? Hinawakan ni Father Zosimas sa kanyang paa at nag-request ng blessing sa kanya. Nag-request ng blessing at prayers for the church. Next year, bumalik si Father Zosimas. Pero nagulantang na lang siya na doon sa lugar na kanilang pinag-usapan, doon nakabulagta na after 1 year, doon na patay na bangkay ni Saint Mary. No? Ang kanyang katawan nakaharap sa east, no? At naka-fold ang kanyang kamay like a cross, no? So dito nakadama ng pighati si Saint Father Zosimas. Iyak siya ng iyak dahil hindi man lang niya natanong kung ano ang pangalan ng banal na babae na ito, no? Maya-maya napansin niya na may nakasulat sa buhangin, sa uluhan ni Saint Mary, nakalagay doon, Father Zosimas, no? Ilibing mo ako, no? Sa lugar na ito. Bury the body, the humble Mary. So nakalagay ang pangalan niya. Ilibing mo ang mapagkumbabang katawan na si Maria. So Maria ang kanyang pangalan sa lugar na ito. Return dust to dust and pray always to the Lord for me. Sabi niya, ako ay namatay sa buwan ng Parmuti according to the Egyptians in the night of the passion of our Savior, no? After I received the Holy Sacrament, the Holy Supper. So ibig sabihin, sa gabi na pagkatapos niya natanggap ang Holy Communion, namatay na pala siya. So, ibig sabihin, pumayag si Lord na sa kanyang prayer na kunin na siya dahil natanggap na niya ang body and blood ni Jesus Christ. No? So, nagsimula ng ilibing ni Father Zosimas sa katawan ni Saint Mary, kaya lang ang tigas-tigas ng lupa. At wala siyang panghukay. At ang kanyang dala ay may nakita lang siyang maliit na stick.
Bigla na lang may lumapit na leon at tinitilaan, no, ang paa ni Saint Mary. Na-amaze si Father Zosimas, sabi niya, gawin mo kung anong nararapat, no, gamit ang iyong mga kuko para ating malibing itong bangkay o katawan ng banal na babae. So agad-agad naghukay ang layon, no? Naghukay. Powerful claws. So habang naghuhukay ang leon, nagdarasal si Father Zosimas sa bangkay ni ni Saint Mary. So pagkatapos doon, umalis na sila at mapayapang umalis din ang leon. Pagbalik niya sa monasteryo, doon kinuwento niya na ang nakakamanghang buhay ni Saint Mary. Lahat sila, they give glory to God. They were all inspired, no? So si Saint Father Zosimas namatay sa edad na 100. No? So sinamarize ni Father Zosimas ang kanyang experience with Saint Mary with a short prayer. Sabi niya, Christ our God, blessed are you for showing to your servant how far I am from perfection. Di ba? Binanggit ko kanina na naghahanap si Father Zosimas kung sino pang makakapagturo sa kanya ng kabanalan dahil wala na siyang iba na nakitang mas banal pa sa kanya. Dito na nakita na na-humble siya sa buhay. Natalo pa siya sa buhay. Akala niya siya na yung pinaka-holy pero malayo pa pala. Pinadama sa kanya ni God na ang layo-layo mo pa from perfection through the life of Saint Mary, the immoral. No? Sabi niya, we can never be too arrogant. Hindi tayo pwedeng magmayabang o mag-arrogante na grabe tayo mag-fast, grabe tayo denying of self, generous, kung ano pa dyan. No? Self-righteous. Dahil kung sa ano pa, sa brutal pa na term, sa kanto pa na term, talbog tayo lahat sa babaeng ito. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan. Walang tatalo sa babaeng ito. Talbog tayo lahat. So, ang kapistahan ni Saint Mary sa Orthodox, sineselebrate 2 beses. April 1st at 5th Sunday of the Lent. Ito yung image na historic sa mga mga walls ng mga catacomb siguro. So, ang learning natin dito mga kapatid sa buhay ni Saint Mary, is true repentance. Sa ating repentance, humility, asceticism, siya ay naging true mother of the desert. Kahit siya ay nabuhay malayo sa mundo, wala siyang taong contact, di ba? Mag-isa lang siya. Nanatili pa rin siyang nakikiisa sa buong mundo in communion with God and all the creation through prayer. So, hindi tayo dapat matakot na mapag-isa, no? Kasi through prayer, we will always be in communion with all the creation and God. And hindi naman tayo lahat mga kapatid tinatawag na mamuhay kagaya nito sa disyerto, no? Iwan lahat. Lahat tayo hindi naman tinatawag. May tinatawag si God for this, hindi lahat. No? Pero lahat tayo pwedeng matransform. No? Kung tayo ay babalik sa Diyos in repentance. Walang imposible. No? Dito natin makikita na walang imposible. Ano ka man kamarumi, ano ka man ka-immoral, kung ano ka man, no? Ano ka man ka violente, pusakal, magnanakaw, hold-upper, kung ano man, killer, walang imposible
kung magre-responde ka sa grasya ng Diyos. No? Nawa tayo, gayahin natin si Saint Mary, yung example niya, kung ang desisyon ng kanyang puso, na kung ano ito, no, nagnanais na lumapit sa Diyos. Saints Mary and Saint Zosimas, servants of the true God, please pray for us. Okay? So, yun. Okay, I hope may na-inspire tayo sa buhay nila, no? Sino pa bang hindi ko na-greet? Saint Marivic, Sis Evelyn, sa Brother Ron, Sis Marites, si Ate Ging, Mariciel, Brother JP, Brother El Badel, Brother Mac, Brother Navin, Brother Harry, Sis Ivy, yun. Sis Apple, closing prayer tayo. Sige po, Doc. Okay. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O August Queen and Our Lady of Angels, we receive from God the power and mission of crushing the head of Satan. We humbly beg you to send us heavenly legions with Saint Michael, the Archangel, as heads, so that under your orders they may chase the demons, combat them everywhere, repress their boldness, and drive them back into the abyss. Who is like God of good and tender Mother, we shall always be our love and hope. O Divine Mother, send your holy angels to defend us and to drive away from us the cruel enemy. Holy angels and archangels, defend us and guard us always. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Thank you, Doc. sis. Thank you. Sa mga nakinig ngayon sa sa Zoom, na natili sa Zoom, thank you. Extra points kayo kay Lord at sa Facebook. So thank you for attending, brothers and sisters. God bless you. See you next time. Thank you po, Doc. God Hello, bless. Atiging. Bye. Bye-bye. Bye. Thank you, Doc, sa another lecture. Thank Salamat. you. Salamat.